Kabanata 1, ang Berbanya. Sa kabanatang ito ay pinakilala ang kaharian ng Berbanya na pinamumunuan ni Haring Fernando. Ang maputing hari na minamahal ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang asawa ay si Reina Valerio. At sila ay may 3 anak na sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Ang hari ay may pangarap na isa sa kanyang mga anak ay magpatuloy sa pamamahala ng kaharian. Bigyan niya sila ng pagkakataong pumili sa 200. Hindi kayo maging pare o mamuno sa kaharian. Pipiliin namin ay pamunuan ng kaharian. Tuwa ng hari sa kanyang mga anak. Kabanata 2, ang karamdaman ni Don Fernando. Simula ang kanyang sakit dahil napaniginipan niya ang kanyang anak na si Don Juan ay pinaslang. Panaginip na ito ay nagdulot ng matinding karamdaman at lumbay takot sa puso ng hari. Sinubukan ng mga mediko na pagalingin ang hari, ngunit wala ni isa ang nakakaalam ng lunas. Dito physical, kundi emotional. Hanggang sa may nagsabi sa kanya na ang tanging lunas nito ay ang awit ng ibong Adarna. At nang nalaman ni Haring Fernando ay agad niyang pinatawag si Don Pedro. Mga ibong Adarna sa bundok Tabor. Kabanata 3, ang paglalakbay ni Don Pedro. Naglakbay si Don Pedro ng matagal. Hanggang nakita niya ang puno ng Piedras Platas. Asandal si Don Pedro sa puno ng Piedras Platas. Di nagtagal ay dumako na ang ibong Adarna. Inawit ng ibong Adarna ang 7 awit. Hanggang sa matapos at nagbawas ito. At naging bato ito. Kabanata 4, ang paglalakbay ni Don Diego at sumunod naman si Don Diego, naglakbay din siya ng matagal. Pero ganun din ang nangyari sa kanya, naging bato din. Kabanata 5, ang paglalakbay ni Don Juan. Naglakbay din si Don Juan ng matagal. Kabanata 6, ang ermitanyo. Habang naglalakad, may nakita siyang ermitanyo na gutom. Binigyan ni Don Juan ng kaunti na tinapay. At nagpasalamat ang ermitanyo. Kailangan mong sugatan ng iyong kamay para hindi ka makatulog. Pinagpatuloy ni Don Juan ang paglalakbay patungo sa bundok Tabor. Kabanata 7, ang ibong Adarna. At nang nakarating ay nakita ni Don Juan ang puno ng Piedras Platas. Habang naghihintay ay nakita niya ang ibong Adarna. At umawit ang ibong Adarna. At matagumpay niyang nakuha ang ibong Adarna. Kabanata 8, ang pagliligtas kay Don Diego at Don Pedro. Sinabi ng ermitanyo na buhusan ng tubig ang 2 bato para mailigtas niya ang kanyang mga kapatid. Naman ito ni Don Juan, binuhusan niya ang bato. At nagbalik na ang kanyang mga kapatid. Pasalamat ang 2 niyang kapatid. Salamat. At nagyakapan. Tanay, ang mahiwagang katotohanan. Habang pauwi, ang 3 prinsipe ay may binulong si Don Pedro sa kanyang kapatid. Sinabi niyang, Bubugin natin si Don Juan. sige, bubugin natin si Don Juan. At habang naglalakad sila papunta sa kaharian ng Berbanya, ay bigla nilang binugbog si Don Juan. Pagkatapos ng pagbubugbog nila kay Don Juan, ay nagpasyahan na nila na pumunta sa kaharian ng Berbanya. Hawak-hawak nila ang ibong Adarna papunta sa kaharian ng Berbanya. Kabanata 10, ang pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego. Nakabalik na ang 2 magkapatid sa kaharian ng Berbanya kasama ang ibong Adarna. Pero hindi ito umaawit. At nagpatawag sila ng mediko. Hindi ito umaawit dahil wala silang
dito lumubha ang karamdaman ni Haring Fernando. Kabanata 11, ang panalangin ni Don Juan. Sa kanyang panalangin ay humihiling siya ng awa, hindi lamang para sa sarili, kundi para din sa kapatid at magulang niya. Hiling pa niya. Sana gumaling na ang aking ama. Hindi pa rin makapaniwala si Don Juan na nagawa ng kanyang mga kapatid na pagtaksilan siya. Handa naman ako ibigay ang ibong adar sa kanila. Bakit ba nagawa ng mga kapatid ko to? Kabanata 12, ang pagliligtas kay Don Juan. Habang palaging nagdadalangin si Don Juan ay may isang matandang ermitanyo. Tinakay ito papunta sa bahay ng ermitanyo. Ikaw ang bakit ang